Kaya mga kapatid, ang pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, huwag niyo pong bibiru-biruin yan. Kasi pagkatapos po natin dito sa buhay na ito, wala na tayong ibang gagawin kundi ang sumamba sa Panginoon, araw at gabi sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay hinahanap na ng Diyos. Amen? Para sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. O di ba, yun ang, di ba sabi ni Lord Jesus yun, John chapter 4, verse 24, na ang Panginoon, ang Diyos, ay naghahanap siya ng mga taong sumasamba sa Kanya ng tunay. Biruin mo, precious kay Lord yon, yung mga taong sumasamba, inahanap niya yon. Di ba kapag ikaw inahanap, mahalaga ka? Oh. Kaya, ano niyo po ang inyong puso, ang ating mga puso sa pagsamba sa Diyos. Talagang i-dedicate natin, i-commit natin ang ating mga puso. Okay, so salamat sa Panginoon sa mga nakasama ko po sa Taiwan at I declare na next year mas marami na po ang sasama. Salamat sa mga excited. Purihin po ang Panginoon. Lalong-lalo pa yung mga leaders natin, syempre, kasi nga, ano po yan eh. Mga leaders, and then sabi ko nga, pag hindi available yung mga leaders, yung mga may ministry. Yung mga may ministry. Ano po, kino-consider po natin na breakthrough po sa ating spiritual, patuloy na paglago spiritual, yung mga ganong gawain. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil nabibiyayaan po tayo, no? Nagkaroon po tayo ng connection, kinonect po tayo ng Panginoon. Kaya, maraming salamat din po sa inyo sa inyong pananalangin at suporta, ano po, sa amin pong pagpunta doon. At ang Diyos po ang patuloy na magbabalik po sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Okay? So, mayroon po tayong mga bagong dalo dito at talagang napakabuti po ng Panginoon. Ayan, si Ate Michelle. Michelle, meron pong Michelle? Nasa likod? Nasa Children's Church. Yung isang, si Ate Maricar, no? Sino po si Maricar? Ayan. Tayo ko nga po kayo. At, ayan. Si Madonna, Grace. Ayan. Yan. Palakpakan po natin. Kapatid po niya, no? Ayan, kapatid po ni ate. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Natutuwa po kami na kayo po ay nakadalo sa gawain ng Panginoon. At sana hindi po ito yung, huli. No, patuloy po kayo. Napakasarap po sa Panginoon. Okay? Yung declaration at prophetic word ni Ate Gwen kay Madonna, no? Donna na lang, no? Donna, ayan. Okay, salamat po. Maranasan niyo po ang pag-ibig ng Panginoon. To God be the glory sa inyo po, no? Welcome po kayo dito. Dito po, hayaan niyo pong madaman ninyo lagi yung pag-ibig ng Diyos, no? Okay, so sa bawat isa po sa atin, welcome po tayo, no, mga kapatid. Pwede bang, gusto kong i-play lang saglit yung, naka-ready na ba kay Jomar? Ando doon na? Yung, kasi ito po ay, ito po yung yung pinag-pray ako ni Pastor Israel na inanoint ng oil. Kahit yun lang po yung muna yung portion na yon. Ito po yung mga kapatid, no, po sa akin to, na napakatindi ng impact. Kasi sa mga nakarinig, lalo na sa mga leaders, nung nasa Cebu po kami, mayroon pong impression si Lord sa akin na iyak po ako ng iyak yung give up everything. And then, ang sumunod na impression is, it's time to defend on me. So, sabi ko kay Lord, mangusap po kayo sa aking asawa, bigyan niyo po ako ng confirmation. Nag-aas po ako ng confirmation, naghahanap po ako ng confirmation. And then, pagkatapos, nung dinala po kami ng Panginoon dito sa May Kainta, impression ulit, wala naman pong nagsabi yun eh. Hindi po nila sinabi. Kasi ako po, talagang sa tulong at biyaya po ni Lord ay talagang inahanap po natin ang Diyos. Sinisik natin ang Diyos. Kasi yun po, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi mo mai-enjoy ang buhay mo pag hindi mo hinahanap ang Diyos. Hindi mo kauuhawan ng Diyos. Hindi mo mai-enjoy ang buhay. Kahit anong mga bagay ang mayroon po tayo, hindi mo mai-enjoy ang buhay.
ang tunay na kakontentuhan at satisfaction ng buhay ng tao, wala nga pong iba kundi ang Diyos. Kaya siya ang i-priority mo, siya ang hanapin mo. Kumbaga, ikaw yung taong hangga't maari ayaw mong magkamali. Kumbaga, ikaw yung taong ayaw mong masuway ang Diyos, ma-disobey ang Diyos. Amen? Kaya lagi kang nagdedepende sa Kanya, lagi mo siyang hinahanap, lagi kang nagpipray, lumalapit. Okay? And then, kaya pagka ganon, itong dalawang to na word, tatlo, actually po, tatlo. No? And then, may impression ulit sa akin, ramdam na ramdam ko na para bang pinapahiwatig niya. Sabi niya, ang Holy Spirit, God Holy Spirit mismo nagsabi, ipangaral mo ko, ipakilala mo ako sa mga churches o sa mga ibang tao. Ang Holy Spirit, ipapakilala ko sa mga tao at sa mga churches. So, iyak po ako ng iyak doon. Nag-ask ulit ako ng confirmation. Sige, kailangan po may confirmation yan eh. Kasi malay mo, atin lang yon. Pero something kasi na parang totoong-totoo talaga, yung umiiyak ka, ang iba yung dating. Iba yung dating, hindi ka mapakali, di ba? So, isang sign po yun eh. Yung para bang iniisip mo talaga, minimeditate mo. So, minsan kasi pagka may mga ganun, parang wala lang, parang mayroon kang parang pero binaypass mo lang okay na, kampante ka na. Pero iba po yung nararamdaman. And then, yon, nag-ask ng confirmation. So, nag-uusap po kami mag-asawa, nananalangin ni Mami Maan. May mga nilalagay na rin si Lord sa puso namin na mga hakbang, mga dapat po namin gawin. And ito pong pagpunta namin sa Taiwan, naka-ready na ba? Kuya? Ready na? Okay. Itong pagpunta namin sa Taiwan, ang dami pong mga prophetic word o prayer na na-release po sa akin. Ganon din po sa kanila. Kami talaga nag-iiyakan. Ang iyakan po namin doon ay hindi lang tulo ang luha, kundi may halong hagulgol talaga. Oo. Kasi grabe po, Grabe po. So, ito pong hindi ko po ito inaasahan ulit. Pero ang akin lang, pagpunta ko sa Taiwan, kaming mag-asawa, nagpipray po kami. At wala po kaming, nung una kong punta sa Taiwan, 7 days yon, wala akong matandaan na hindi ako umiyak. Araw-araw umiiyak ako sa Panginoon kapag kami nandoon po sa So, umiiyak po ako kay Lord, And then, itong pangalawa, ganun din at mas matindi pa. So, itong si Pastor Israel, malalim sila sa Holy Spirit. Para sa akin, sila po ay nag-host. They were hosting the presence of God. Yung presensya talaga ng Diyos sa kanilang buhay at gawain ng Hope International, ando doon yung presence ni Lord. Hindi po sila mag-cater ng every week na batch from the Philippines and other countries para pumunta sa kanila kung wala yung presensya ng Diyos sa kanila. Biruin niyo po, after naming batch na to, nitong Miyerkules, Huwebes, Wednesday, may parating na naman galing dito sa Pilipinas, papunta. Mindanao Pastors, katatapos lang po namin. Sunod-sunod po yun. Halos ilang araw lang pagitan, mayroon na naman. Matagal na po nilang ginagawa po ito. Kaya talagang bawat pumupunta po doon, ay antindi ng impact sa kanila. May genuine transformation, may direction, may restoration, may healing, may deliverance. Talagang iba. Doon pa lang makikita mo that they are carrying or hosting the presence of God. Dala-dala nila ang presensya ng Diyos. Kaya kapag pinag-pray ka nila, biruin mo 7 times, araw-araw nagpipray sila. Biruin mo yung kanilang worship. Katatapos lang ng service, bago ka pumasok sa kanilang church, magpipray ka. Bago ka pumasok sa bahay ni Pastor Israel, magpipray ka. Okay? Doon pa lang may expose na yung mga negative na motibo mo. Papasok ka sa bahay ng isang pastor, di ba? Ibang tao, di ba? Magpipray ka kay Lord. Ano na yon? Ano man yung masamang binabalak mo, ikukonvict ka na. So, parang ganon. Okay, ang ganda po noon. Kaya, mga kapatid. So, gusto ko pong pakinggan po natin to. Panoorin po natin saglit. Pakiplay mo. At ito po,
Saglit lang. Ito po, ipapanood ko po, hindi upang magyabang. Ipapanood ko po ito para hilingin ang inyong panalangin. Okay? Ba't di gumagalaw? Ayan, tinawag po ako. When this prophecy will come to pass, that is that you will be in the kingdom of God. Receive the higher burden for the kingdom of God. At ang propesiya na ito ay magaganap sa iyo na ikaw ay duron sa kaya ng Diyos. 很多人等着你去安慰他们、鼓励他们、怜悯他们。 Many people are waiting for you to comfort them, to encourage them, to have a compassion on them. Maraming tao na nag-aantay sa iyo upang i-comfort mo, i-encourage mo at i-comfort mo sa kanila. 耶稣说：“勇敢的走出去，传福音。 Jesus said, be brave to go out to preach the gospel. Sinasabi ni Jesus, maging matapang kay pangaral ang Ebanghelyo. 不是人的拣选， You don't have the human selection. Hindi ka pinili ng tao. 你不是人的拣选。 You don't have the human selection. Hindi tao ang pumili sa iyo. 第三次圣灵说：“你不是人的拣选。 For the third time I say, you don't have the human At selection. sa punding pangatataon, sinasabi ko sa iyo na hindi ka pinili ng 神要赐给 tao. 你负担在国度里面。 But God will give you the burden in God's kingdom. Kundi ang Diyos ay bibigyan ka ng burden na Be sa put into His kaharian. 没有 life. 了吗？要来领取。 Are you ready to receive it? Handa Put ka naman into His tanggapin ito. spirit. Ay lagay sa 先 kanyang 敞开你的心， Right now, open up your heart. Ngayon din ibukas mo ang iyong puso. 哦，天父， Oh, Heavenly Diyos sa Father, 耶 masalangit. 稣， Jesus, 圣灵， Holy Spirit, Espiritu, touch this life. ipuin mo ang kanyang buhay. Let your presence pour down 差 here. 派天使来服侍主啊！ Come on, say angels, be around you. Ang Diyos ay magpapadala ng mga angelo upang pumalibot sa iyo. 开启主啊，这个姐妹的灵，主啊，能够明白圣灵的主观的灵宗教 Renew 的 her 灵， spirit, Lord Holy Spirit, come and take over her spirit. Piliin mo ang kanyang espiritu, banal na espiritu, ang pinin mo ang kanyang espiritu. 神啊，愿你的圣灵赏赐给她圣灵的恩赐， Lord Holy, may your Holy Spirit give her the spiritual gift. Banal na espiritu, pagkalooban mo siya ng espiritu at Allow me to gift. impart this authoritative anointing right now. In Jesus' name, bless Pastor Andy. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko si Pastor Andy. 听清楚有话要跟你说， Listen carefully, there's a word coming to you. Makinig ka mabuti, may salita na darating para sa iyo. Will be shaken in 要开拓一个新的境界。 You will plant a new spot. Ikaw ay magtatayo 你 ng 们接 bagong 触不同 spot. 国家的，在你们国家一个新的境界，带着你去开拓教会在那个新的境界。 In a new spot, you will plant a new church there in your country. At sa bagong spot na ito, ikaw magtatayo ng bagong church You doon bring sa down the inyong bansa. blessing, the anointing, upon the servants of God from different nations. The Lord has been waiting for you for a long time. You shall be brave to go and do it. Matagal na panahon kayo naantay ng Panginoon, maging matapang You at will gawin bear mo a ito. fountain 奉 fruit. 差遣的差派你去， Be commissioned and be sent and go. I-commission The ka Lord at says ikaw that ay you will去开拓教会。 go and plant the church. 是说你的生命会叫更多人得到这个是不是来自耶稣？ The Lord says that you will make people a lot of blessing coming upon people through you. At sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan mo, maraming mga tao ang tatanggap ng pagpapala dahil ito sa iyo. 奉耶稣的名兴起你的生命， In Jesus' name, arise your life. Sa pangalan ni Jesus, itindig ang iyong buhay. 宣告在国度里面有权柄。 I declare you have the authority in His kingdom. Dinideklara ko na ikaw ay may authority sa kanyang 没有 kaharian. 任何幽暗权势可以胜过你， No dark force can overcome you. Walang pwersa ng kadiliman na magtatagumpay sa iyo. 因为神高的那个灵已注入在你生命里面。 For the spirit of anointing of God has been put into your life. Sapagkat ang espiritu ng anointing ng Diyos ay inilagay na sa iyong buhay. 主啊，愿你得着荣耀，在这位神的仆人的生命里面。 Lord, may you be glorified in this life of this servant of God. Panginoon, ikaw ay maluwalhati
sa buhay ng lingkod ng Diyos na ito. 主啊，愿人民被高举在这位神的仆人的任何一场服饰里面。 Lord, may your name be lifted high in every service of your servant. Panginoon, nawa ang iyong pangalan ang maitaas sa bawat paglilingkod ng lingkod mo na ito. 主啊，这神的仆人将高举你的名，尊荣你的名。 Lord, this servant of God will exalt your name, will honor your name. Panginoon, ang lingkod mo na ito ay pararangalan at itataas ang iyong pangalan. 所以神之荣耀你将得益处。 His life will only glorify you and benefit people. At ang iyong kanyang buhay ay luluwalatin ka lamang at 没有 pagbibigyan 任 ng 何优越 benepisyo sa 感的 mga 灵可以 tao. 靠近。 No spirit of the sense of superiority can get close to him. Walang espiritu ng sense of superiority ang lalapit sa kanya. 一生谦卑，一生有爱，一生有权柄来侍奉你。 In all his life, he will be humble, he will have love, he will just serve you in all his life. At sa kanyang buong buhay, siya ay magkakaroon ng pag-ibig, magiging mapagpakumbaba sa kanyang buong buhay. 奉耶稣名宣告，这个生命要昌盛起来。 In Jesus' name, I declare this life will become At prosperous. sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko na ang buhay na ito ay magiging masagana. 奉耶稣名宣告，这神的仆人的生命兴盛起来。 I declare the life of Pastor Andy will become prosperous. Dinideklara ko na ang buhay ni Pastor Andy ay magiging prosperous. 祝他的妻子，祝他的家人都蒙你去。 Bless his wife, Pastor Marianne, and also his whole family will be blessed by you. Pagpalain mo ang kanyang asawa na si Pastor Marian at buong pamilya niya ay sa sayo. 奉耶稣基督的名成就。 In Jesus' name, they shall come to Sa pass. pangalan ni Jesus, ito'y magaganap. 奉耶稣的名成就在你的国度。 In Jesus' name, come to pass in your Sa kingdom. pangalan ni Jesus, magaganap sa iyong kaharian. 荣耀你耶稣， We glorify you, Jesus. Niluwalhati ka namin, Jesus. 荣耀你耶稣， Glorify you, Jesus. Niluwalhati ka namin, 奉 Jesus. 耶稣的名成就这个祝福。 In Jesus' name, this blessing shall come to Sa pass. pangalan ni Jesus, sa pagpapala na ito'y magaganap. Glory to God. Sige, okay na po. Glory, glory, glory to God. Maraming salamat sa Panginoon na po. Salamat po. So, sa Diyos po ang papuri. Mga kapatid, pinanood ko po yon. Isama niyo po sa panalangin. Alam niyo po, ang panalangin ko ay, Lord, i-position niyo po ako, i-align niyo po ako para yung kalooban mo ay nandoon ako. Masunod yung kalooban mo. So, hindi po masyadong nasimulan yung yung video, ay yung ano po kasi ano po 'yon? May oil po 'yon. Napakarami. Ayon po sa kanila, si Pastora Marie Chris, si Minister Rachel, matatagal na silang ministers po doon, no? Pero yung mga pastors, ang dami na rin mga pastors na pumupunta, bibihira po siyang nag-a-anoint ng oil. Bibihira po siyang nag-a-anoint ng oil. So, in-explain po sa akin nung dalawang taga roon kung ano yung implication nun sa kanila. Kung ano yung nun. Actually po, hindi po nakuha sa yun eh. Nung inanoint po ako ng oil, yung sabi po niya na itong kanang kamay ko ay mayroong dinideklara po niya, ina-anoint niya yung kanang kamay ng supernatural power of the Holy Spirit. Ito namang kaliwa, ito naman yung the fire, yung apoy ng Espiritu Santo. Yun naman yung sinabi po niya doon sa declaration at prophetic word. So, ayun po mga kapatid, isama niyo po sa panalangin at bibihira po. Kumbaga, ilan pa lamang po kami na inanoint niya ng oil. Okay? Na ginamit siya po ng Panginoon na instrument. Ginamit po siyang instrumento. At ang ibig sabihin daw po nun, ayon po sa kanila, ay kung ano ang mayroon kay Pastor Israel, pinapasa po niya, ini-impart po niya. Yun po yung sabi po nila. Kaya, bibihira po. Actually po, mayroon po kaming kasamahan din doon na talagang super close na rin talaga nila. In fact, sila po yung aming pero akala ko po na anoint na po siya ng oil.
ano po, hindi pa po pala. Kaya, para bang, hindi po ito, kumbaga, hindi po ito sa tao, kundi sa Diyos po talaga. Kumbaga, appointment ito ng Diyos, no? Kaya, anyway, alam naman ni Lord lahat ng puso natin eh. Kaya kapag katotoo ka sa Diyos, ipopromote ka niya. Pagka nagpapakumbaba ka sa Diyos, ipopromote ka niya. Kahit hindi ka mag-ano na parang, ay, sana matawag ako. Okay lang, mayroon tayong ganun, pero ako po ang ginagawa ko, nakafocus lang ako kay Lord. Di ba, sabi ko po sa inyo, leaders, ipag-pray natin na one day, no, ay bigyan tayo ng islat. Yung last na prophetic niya, bago po kami umuwi, nag-release po siya ulit ng prophetic word. At nagsabi po siya na, may video po yun eh. Ay, kaya lang medyo matagal na po ata. Okay? May video po yun. At ang sabi ni Pastor Israel, na magiging leader daw ako. At magdadala daw po ako ng mga pastor at leaders next year sa Taiwan. Kaya sabi ko nga, ibig sabihin, pipili po ako ng mga pastor na uhaw din sa Panginoon at mga leaders, tayo ay pupunta sa Taiwan. Binigyan na po tayo ng islat. Dati napapasama lang tayo sa islat. Okay? Ngayon, binigyan na tayo ng authority ni Pastor Israel na mag-group ng pastor at leaders para dalhin po sa kanila next year. Amen! Kaya, ayun po mga kapatid, to God be the glory sa lahat po. Yun po yung isang, at yun, ulitin ko po ulit, yun na po yung para sa akin, yung confirmation. Na give up everything, it's time to defend in me. Sabi ng God, Holy Spirit, ipangaral mo ako, ipakilala mo ako sa mga churches, sa mga tao. Nung last Sunday, nandoon po kami sa Zambales. In-invite po ako. Ang ginawa ko, dahil unti-unti po tayong lumalalim, natututo sa Panginoon, ginawa ko yung nag-invite sa akin, hindi ko agad inuoan. Hindi yung tipong dati excited, yes, pastor, okay, wala akong time. Okay, wala naman akong ibang tutuwan-tuwa. Ito po, nung in-invite po ako, pastor, saglit lang po ha, sige po, ipagpipray ko lang po ito kay Lord. Kung ito'y kalooban ni Lord, pinapapunta po ako dyan sa inyo. So, nag-pray po kaming pamilya. Sabi ko kay Mami Maan, pag-pray, Abigail, pray natin. May word na ba sa inyo si Lord? May confirmation? Kasi lagi po tayong mag-aas ng confirmation. Kasi, napaka-importante po yon. So, ayun, may go signal si Lord, pumunta po kami. Ay, nako, grabe po ang ginawa ni Lord. Ako po manghang-mangha, asawa ko manghang-mangha. Kasi akala mo talagang, grabe po yung gift of the Holy Spirit, yung word of knowledge. Yung meron siyang i-reveal kung ano yung kalagayan ng tao. At yon talagang nagiiyakan sila. Ang haba ng pipila sila para magpa-pray. Pagkatapos ng gawain ng gabi, pumunta kami sa bahay na tutulugan namin, sinundan pa rin kami para magpa-pray. Kinaumagahan, andyan na naman sila para magpa-pray. So, nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan po nila yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya all glory to God po, no? Salamat po sa Panginoon. At lagi ko pong pakiusap po sa inyo, kaya ko po pinapanood po yon. At marami rin po sa kanila ang titindi rin ng mga prophetic words sa kanila. Pastora Baby, Ate Gwen, kay Maming Maan nga sabi ko sa kanya kung napanood nyo, no? Oo, sabi ko nga sa'yo, may calling ka Kaso, medyo, pinapabayaan ko lang, basta ako pinagpipray ko lang, kinonfirm po siya doon sa, sabi ko sa'yo, hindi ka makakahindi. Sabi ko gano'n. Pinili ka ng Panginoon, may calling ka. So, ayun, purihin po ang Diyos, ipag-pray lang po natin. Ano po? Ipag-pray po natin na ang Diyos, ako po, lagi ko pong sinasabi, ito lang kasi, ganito lang naman kasimple ang buhay, mga kapatid. Para, hindi ko alam kung anong mga sitwasyon nyo ngayon, pero para mas mapagaan lagi ang buhay nyo, ma-enjoy nyo ang buhay. Paki-plus mo nga saglit, kuya, Galatians 2:20.
nababasa nyo na po ito, pero bibigyan ko pa kayo ng mas simpleng explanation. Galatians chapter 2 verse 20. Para mas lalo mong maintindihan ang buhay mo at di ka hirap na hirap, no? Hindi ka nahihirapan sa kalooban mo, no? Okay. Ito po sabi po, tingnan niyo po ito. It is no longer I who live. Ano pagkaintindi mo dyan? Okay. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Amen? And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan niyo po ha, si Lord Jesus na nagmamahal sa iyo at sa akin, at mayroon pa yon, binigay niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaya sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay. Kaya ayaan mo lang ano man ang mangyari sa iyo. Hindi na ikaw yan. Kung ano man yung mangyari sa iyo, maganda man o ano man, okay lang yun. Kasi hindi naman na ikaw yan eh. At yung Diyos na nasa iyo, na si Jesus, hindi naman niya pababayaan na mangyari sa iyo ito. Umauuwi sa isang hindi maganda ang buhay mo. Magtiwala ka lang. Kaya kung ano man nararanasan natin, ganun po yung aking Ano may maranasan ko? Halimbawa, may pangyayaring hindi maganda, grabe. Bakit nangyari to? Hayaan ko lang yun. Di naman na ako yun eh. Kasi the more na active yung ikaw, the more na mas lalo kang nasasaktan. The more na mas lalo kang nabibigatan, the more na mas lalo kang nahihirapan. Amen? Hindi na ikaw yan. Dapat ganyan ang pananaw na natin sa buhay. Hindi na ako ito. Kasi habang active na yung ikaw, mas lalong hirap ka. Okay? Kahit nga millionaire ka hirap ka Wala kang kapayapaan Kahit nga napasayo na lahat ng yaman, tanyag, kasikatan, wala pa rin Hirap ka pa rin Kasi hindi po pwedeng mabuhay ang tao sa disenyo ng Diyos na ikaw, dapat ang Diyos nasa iyo talaga. Amen? It is no longer I. Hindi na ako to. Amen? Si Kristo na. Kaya nag-take over si Lord Jesus sa buhay natin. Kaya gawan ka man ng masama, okay lang, di naman na ako to Amen? Laitin ka man, kutsain ka man, di ka gaganti, di naman ako ito Kaya nga sinabi ni Lord, akin ang paghihiganti kasi siya ang nag-take over sa buhay natin. Hello? Ngayon, kung ikaw pa rin yan, talagang lalaban ka Dahil ikaw yan Pero kung si Kristo na yan, nandiyan, hindi ka na papalag. Hindi ka na gaganti. Hindi ka na magka-counter ng masama. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo na daigin ninyo ng mabuti ang masama. Pag ginawan ka ng masama, hindi masama igaganti mo. Kundi para madaig mo yung masama o gumawa ng masama sa'yo, mabuti ang gawin mo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yan, papunta tayo doon sa ating topic na mindset. Okay? May kunti pa akong Sige po, tuloy po natin to. Purihin po ang Panginoon. Palagpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Okay, sige po, tuloy po natin, mindset. Yan, purihin po ang Panginoon. Tignan po natin to, maliit po, Isaiah chapter 5 verse 20, 5 verse 20. Pasensya na po, maliit po yung pagkaano ko, pero basahin na lang po natin. Ang sabi po dito, kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Sabihin natin, baliktad ang isip. Okay, sabihin mo kasi ang katabi, baliktad ba ang isip mo? Okay, mindset mindset pinag-uusapan natin, Okay, sino raw itong mga to? Yung mga baliktad ang isip, kawawa. Kawawa, sabi po ng salita ng Diyos. Bakit? Paano naging baliktad ang isip? Ang mabuting gawa, minamasama. Marami kayong kakilalang ganyan, alam ko, Okay. Marami kayong kakilala. Huwag lang ikaw sana yung ganyan, Okay. Yung mabuti, minamasama. At minamabuti naman ang iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman.
Ang kadilimay, tinuturing na kaliwanagan. No? Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Okay? Meron po ba kayong kakilala pag uminom ng alak? Ay, ang sarap. Sa totoo lang, ang pait eh. Baliktad ang pag-iisip. Amen? O, pag ikaw uminom, pag ininom mo, ang pait. Sabi nung isa, pag ininom niya, ang sarap, ang tamis. Parang pulot pokyutan. Baliktad, no? Nagkabaliktad yung isip, bumaliktad yung isip. Pero ang sabi po dito, kawawa. Okay, kawawa yung mga ganon. Kaya nga minsan, di po ba, ano yung mga tao, mga baliktad ang isip? May asawa ka na. Okay? Tapos, nakakita ka ng mas maganda kaysa sa asawa mo, niligawan mo, sinagot ka naman. Okay? Pwede. Okay? O, baliktad ang isip. Kung tutuusin, hindi na pwede. Pero sabi nila, pwede. O baliktad. Binababuti nila yung, masama. Okay? So, anong mangyayari sa kanila? Kawawa kayo. Mga baliktad ang isip. Twisted mind. Kaya, ang mga twisted mind, okay, hindi natin tinitignan lang yung mga ibang tao, even minsan sa buhay natin, kahit tayo po ay tumupunta sa simbahan, kahit tayo po ay nagbabasa ng Bible, may mga ibang area sa buhay po natin na hanggang ngayon na hindi pa nababaklas. Na sometimes, yung masama, minamabuti natin. Sometimes, yung mabuti, minamasama natin. Example, meron kang ginawang pagkakamali. Dahil mahal ka ng iyong kaibigan, o mahal ka ng iyong leader, mahal ka ng iyong magulang, tinuwid ka. Tinuwid ka. Anak, masama itong ginawa mong to. O di kaya, leader mo sa cell group, o mayroon kang nagawa, tinuwid ka, kinorek. Okay? Mabuti ba yon o masama? Mabuti sa inyong sagot ngayon, pero kadalasan, minamasama mo. Doon pumapasok minsan, bumabaliktad yung isip natin. Kapag kapag naaapakan yung ating o napapakialaman tayo. Amen? Oo, nagagalit tayo pagka ganun na natutuwid tayo eh. Natutuusin, alam niyo po, yung isang minister sa Taiwan na naging close namin, na-correct mismo doon sa preaching ni Pastor Israel eh. Oo, na-correct. Ang ginawa lang niya, lumuhod, tines niya yung kanyang kamay. Inamin niya, inaccept niya. Maraming tao yun. Okay? And which is, kapag lumalalim tayo sa Panginoon, mas gugustuhin natin kasi nga, doon nagpapatunay, yes, Lord, hindi na ako ito, kundi ikaw. I have no longer lived, but Christ lives in me. Kaya, hindi na masakit ang tama kapag tayo tinutuwid dahil si Kristo na nanahan sa atin. Kasi walang ibang gustong gawin si Lord sa buhay natin kundi ayusin at pagandahin ang ating buhay. Dahil doon lamang dadaloy ang matinding pagpapala ng Diyos kapag maayos ka. Maayos ako. Hindi ka pwedeng pagtiwalanan ng Diyos ang kanyang pagpapala na hindi okay ang ating karakter. Na hindi maayos ang ating buhay. Kasi ibibless ka ni Lord, ang gagawin mo, halimbawa, hindi pa maayos ang buhay mo, ayaw mo magpaayos kay Lord ang buhay mo, tapos humihingi ka ng blessing. I-bless mo ako, Lord, sobrang pagpapala. Okay? Assuming, bigay natin, halimbawa, binigay ni Lord, anong gagawin mo? Wawaldasin mo yon sa mga lang kwentang bagay. Hindi mamamagnify si Lord, kundi mamamagnify si Satanas. Dahil kapag bless ka ni Lord, kung saan-saan ka pumupunta, gimmick-gimmick dyan, disco-disco yan. Tama? Hello? O di kaya punta ka sa mga sugalan, mga inuman. O, hindi mo nagamit yung blessing sa mabuti. Amen? Twisted mind. Kaya kailangan ng mindset. Kailangan i-mindset yung isip natin. Kasi minsan bumabaliktad eh. Hello? Hello? Prayer. Ewan ko kung gaano kahalaga. Mabuti ba ang prayer? Oh, yung mga iba hindi mabuti. Oh. Di po ba? Mabuti ba ang pagsamba? Oo. Pero yung mga iba, kahit Kristiyano, hindi okay. Bakit hindi okay? Hindi nila ginagawa eh. Kung mabuti yan, ginagawa mo. Dahil doon lang magkakaroon ng bisa sa'yo. Pag di mo ginawa, yung alam mong mabuti, sabi ng Biblia, kasalanan.
Alam mong mabuti, alam mong tama, pero di mo ginawa, kasalanan po yun. Amen? Oh, saan ka makakita? Ito lang yung pinakamahalagang binigay sa atin ng Diyos. Okay? Kung titignan mo ito, itong upuan na to, kanino to? Okay? So hindi mo kaagad masabi na sa Diyos ito. Hindi mo kaagad masabi, tatanong, kanino to? Sa ano yan? Sa church yan. O halimbawa, upuan mo sa bahay, kanino to? Amin yan. Amen? Hindi mo agad masabi na sa Diyos ka agad. Pero ito, kapag sinabi ko sa inyo, ano ito? Ano ang Bible? Salita ng Diyos. O, biruin mo, alam mo kaagad na ito'y sa Diyos. Galing sa Diyos to. Salita ng Diyos ito mismo. Tanong, mahalaga ba sa'yo to? O, kung mahalaga sa'yo to, dapat binabasa mo. O, yan yung sinasabi ko po sa inyo. Amen? Minsan, alam natin yung tama, pero hindi natin ginagawa. Pag di ginagawa, bumabaliktad yung isip natin. Wala akong kausap ata. Bumabaliktad. Nagiging mali yung pananaw natin, paniniwala natin. Kasi ang salita ng Diyos, alam mo na salita ng Diyos, nagbibigay buhay, nagbibigay liwanag, nagbibigay pag-asa, alam mo na lahat yan. Pero hindi mo naman binabasa. Hindi ka naman committed na basahin. Hindi mo naman tinatalaga yung buhay mo na basahin to. Hindi mo naman gustong alamin. Wala. Mga kapatid. Kaya kadalasan, sa mga desisyon natin, paniniwala natin, bumabaliktad. Amen. Okay. Alam po natin to. Alam niyo po. Okay. Dumilim, di ko na na puti. Okay, ganito na lang. Tignan niyo po yung mga twisted, yung baliktad ng pag-iisip. Sabi po ng Proverbs, chapter 17, verse 20, good word translation. Twisted mind never find happiness. Never find happiness. Yung baliktad ang kanilang isip, mabuti, minamasama, masama, minamabuti, hindi sila makakatagpo ng tunay na kasiyahan at kagalakan. Amen? Twisted mind never finds happiness. And one with devious tongue, yung masama na salita na laging sinasabi, anyan, repeatedly gets into trouble. Biruin mo. Diba? Madalas, ikaw ay napapaaway. Madalas, malapit ang gulo sa'yo. O, diba? Ganyan po, sabi po ng kawikaan. Twisted mind never find happiness. Laging trouble. Laging trouble. Amen? O, balikan natin. Ang pagnanalangin ba, masama, mabuti? O, minsan, di natin ginagawa, hindi natin tinutuon yung ating pananalangin. Mayroon po, salamat sa mga nagdo-Dawn Watch, 5 to 6, nagjo-join ng Dawn Watch. Uulitin ko po ulit, sa Holy Spirit Night po namin, nung nakaraan, shinare ko po ito. Sa inyo po ba? Na-share ko rin po ba? Oo, na-share ko rin po. Uulitin ko ulit. Kapag hindi ka nagtalaga ng buhay mo na manalangin sa Panginoon, aatakihin ka ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Garden ng Gethsemane, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Sino yung pinuno ng tukso? Si Satan. Kaya kapag ang buhay mo prayerless, madalas ang atake ni Satan. Amen? Kaya minsan laging magulo ang buhay mo, minsan laging magulo ang pamilya mo, minsan yung mga desisyon mo hindi tumutugma, okay? Ang dami mong mga naranasan na hindi magaganda kasi nga prayerless ka. Amen? Kaya manalangin tayo ng manalangin, mga kapatid. Huwag mong katatamaran, halimbawa yung madaling araw, ginising ka ng Panginoon. Hindi aksidente yun, mag-pray ka. Nagising ka sa madaling araw, hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo, mag-pray ka. May nangyayari sa iyong maganda, ay hindi magandang nangyayari sa iyong buhay, pamilya, sa relasyon sa asawa, mag-pray ka. May kausap po ako. Kasi pag di ka nag-pray, manghihina ka. Pag hindi ka nag-pray, mamamatay ka.
Kapag di ka nag-pray, walang direction na nagmumula sa Diyos. Walang propesiya o salita ng Diyos o direksyon na ibibigay sa iyo. Kaya paganon-ganon ang buhay natin. O pastor, pag di ako nag-pray, mamamatay ako. Oo, sabi ni Satan, at sabi ng Panginoon, John 10:10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, magwasak. Maaring buhay ka ngayon, pero kinalaunan, madadaig ka ng dyablo. Pag di ka nananalangin lagi at patuloy sa Diyos. Kaya ngayon, hindi mo mai-enjoy ang buhay pagkat twisted mind. Colossians chapter 3, verse 2 and 3, set your mind on things above. Tingnan mo, mindset. Sabihin natin ulit, mindset. O, ano yung gusto ni Lord? I-mindset tayo na yung ating isip, ang taas ang focus, hindi yung material na bagay. Set your mind on things above, not on earthly things, for you died. You died. And your life is now hidden with Christ in God. O, tingnan mo, mindset. Mindset. Kaya gusto ni Lord yung twisted mind, i-mindset po niya para para ma-enjoy mo ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi twisted mind, kawawa ang buhay ng tao eh. Di ba? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. O di ba? Twisted mind, hindi mo may enjoy, you will find no happiness in life. O maaaring masabi mo ngayon, hindi, pastor, masaya ako. O talaga? Hindi ka masaya. Kasi kung masaya ka, talagang, ang taong masaya, talagang unang-una, ang po niyan, may kaligtasan ka. Ang bunga ng kagalakan, kaligtasan, na bigay ng Panginoon. Wala na pong ibang hihigit pa doon. Pag alam mong ikaw ay ligtas at niligtas ng Panginoong Hesus, ay grabe ang kagalakan mo. Kaya nga magkakasama po yan Magkakasama po yung tatlong to, kaligtasan. Ang kaligtasan, pagka ikaw ay ligtas, kagalakan. Yay! Yay! Amen? Amen? Ang kasama ang kasama ng kagalakan, katagumpayan. Yan, magkakasama po yan, tatlo na yan. Pero kapag yung una hindi mo naranasan yung kaligtasan, hindi mo mararanasan ang tunay na kagalakan, hindi mo mararanasan ang katagumpayan sa buhay. Kasi pwede ka pa ring atakihin ng dyablo kasi nga si Kristo na kaligtasan po natin, wala sa'yo. Amen? Gawa chapter 4 verse 12, kay Hesukristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, tanging ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Ama sa ikaliligtas ng tao. Kapag nangyari sa iyo yon, tunay na kagalakan meron ka. At kapag may kagalakan kang galing sa Diyos, mayroon kang katagumpayan sa buhay. I speak right now prophetically, you are not a loser. You are a victorious man and woman of God. Receive it in the mighty name of Jesus. Kaya ano man yung maranasan mo sa buhay, mindset, ano yung mindset? Ligtas ako. Ano yung mindset? May kagalakan ako. Ano yung mindset? May katagumpayan ako. Amen? I am more than conqueror. You are more than conqueror. Believe and you will receive. Lagi ko pong sinasabi po yan. Ang protocol ng pagtanggap sa Diyos ay paniniwala o pananampalataya. Hindi magbibigay ang Diyos sa taong sarado. Kapag sarado ang puso mo, wala kang tatanggapin mula sa Diyos. Pero pag bukas ang puso mo, Lord, buksan ko ang puso ko, magbibigay ang Diyos. Siksik, liglig, umaapa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Twisted mind, hindi na uso po yan dapat. Kailangan ma-mindset tayo sa mga, mga bagay na nasa langit, hindi bagay na nasa lupa. Amen? Okay. Pangatlo, pangalawa, corrupted mind. Mayroon tayong twisted mind, mayroon tayong corrupted mind. Kaya kailangan ma-mindset yan. Amen? Sabi mo ko sa katabi, kailangan ma-mindset. I-set up natin yung isip, ipa-set up natin ang isip natin, yung mga utak natin. Amen? Corrupted. Nako-corrupt. Okay? Ang sabi po dito, Romans chapter 1 verse 28, because those people refuse to keep in mind, anong ginawa po nila? They refuse to keep in mind
the true knowledge about God. The true knowledge about God, mararanasan mo yon kapag ito. Binuksan mo, binabasa mo, pinapakinggan mo. Dumadalo tayo ng gawain, nagiginig tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang Diyos pumili po siya ng 5, apostol, prophet, pastor, teachers, evangelist. Sila yung mag-i-equip, magti-train, magpapaliwanag ng salita po ng Panginoon. Ako po, sasabihin ko po sa inyo, ng harapan, hindi ko po ginustong magpastor. Hindi ko po pinangarap magpastor. Kaya nga sabi po ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 na si Lord Jesus ay pumili po siya ng mga apostol, yung fivefold ministers, at ito ay regalo niya sa church niya. Gift. Okay? Gift po ng Panginoon ang mga ministers po na yan. So makikita po natin, gusto po ng Diyos na malaman mo yung tunay na kaalaman patungkol sa Diyos. Okay? Sabi mo kasi sa katabi, gusto ng Diyos na makilala mo ng lubusan. Pero kapag ito po ay nirefuse mo, because those people refuse to keep in mind the true knowledge about God, He has given them over to... tignan niyo po. Kaya, ito, yung salita ng Diyos na siyang way upang makilala po natin ang lubusan ng Panginoon, kapag ka ito'y close, sarado sa puso at buhay mo, makokorap yung isip mo. Hello? Kaya ang tuon ng isip mo, ang laro ng isip mo, at ang galaw ng isip mo, makamundo. May kausap? Kaya corrupted. Nakokorrupt. Okay? So that ano yung dahilan? Pagka corrupted ang mind, so that they do the things that they should not to do. So ibig sabihin, in other words, gagawin mo na yung dapat, sinasabi ni Lord, hindi yan ang disenyo ko sa'yo. Hindi yan yung gusto kong gawin mo. Pero dahil corrupted ang isip, ginagawa mo yon, yung gusto mo. Yung hilig mo. Nadi-disobey si God. Corrupted. Amen? Sabi mo kasi ang katabi, corrupted ba ang isip mo? Ipa-mindset mo na yan. Okay. Mindsetting. Amen? Palagpakan po natin si Lord. Kasi ang hirap pagka corrupted ang isip. Ang hirap. Oo. Pagka corrupted ang isip ng tao, ang hirap mong, kailangan mo yan ng fruit of the Holy Spirit. Pag ang asawa mo, corrupted ang isip, kailangan mo ng fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Patience. Ano pa? Love. Corrupted eh. Magbibintang siya ng magbibintang sa'yo ng walang katotohanan. Ganyan yan, mga corrupted ang isip. Mga tamang hinala, corrupted ang isip niya. Hello? Yang hirap pakisamahan, no? Pero buti na lang, ang malaga yung isip mo na mindset na. Kaya kayang-kaya. Amen? Kayang-kaya. Okay. So, nakikita po natin, kaya kailangan talagang i-mindset. Hindi, Pastor, born again na ako. Hindi. Sino man po sa atin walang exempted. Minsan natutwisted yung isip natin, yung mind natin. Amen? Hanggat nandito sa flesh na to, minsan, natutwist yung isip natin, yung mind. Minsan nakokorrupt. Kasi andito tayo sa mundo eh. Ang mayroon sa mundo, corruption eh. Bansa nga lang nating Pilipinas, pang-ilan na sa korupsyon. Bansa pa lang natin yun, ha? Kung sa lahat ng bansa, pagsamasamahin mo, korupsyon, itong mundong ito, corrupted talaga. Amen? Kaya nga tayo ang maghahawa sa kanila. Hahawaan natin sila. Amen? Hindi tayo ang hahawaan nila. Kaya sabi ng Panginoon, you are the light of the world. You are the salt of the world. Amen? So, sabi mo kasi ng katabi, maging light ka. Maging salt ka.
Amen. Huwag mong pabayaang makorrupt, no? Ang buhay mo. Okay, so corrupted. Corrupt. So kailangan ng mind setting. Kailangan ma-mindset. Okay? I-set up. Okay, next. Ito matindi. Blinded mind. Sana wala na akong ganito dito. Amen. Sabi mo kasi ng tabi, naniniwala akong hindi ka blinded. Sisimulan ka ng diablo kasi sa twisted. Iti-twist niya. Pangalawa, pagka na-twist niya, kokorap. Lumalawak na yung impluensya ng diablo sa buhay mo. Sa isip mo. Then, eto na, pangatlo. Wala ka nang makita. Totally blind. The God, sabihin natin God, small letter G. Hindi si God yan. Hindi si Yahweh. Hindi yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kundi ang tinutukoy na God dyan, sino? Satan. Sino raw siya? God of this age. God of this world. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Sa sanlibutan ito? Si Satan. Eh, paano yung pastor? Walang magagawa ang Diyos natin? Hindi. No? Ibig sabihin siya yung pinaka-supreme dito sa mundo. Pero si God, tungtungon lang niya itong mundo eh. Tungtungan lang ng kanyang mga paa. So, ibig sabihin, si God all-powerful. Walang magagawa ang diablo sa Diyos. No? Kumpara, so, kaya nga, small letter G, yung kanyang ano eh. So, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Yung Diyos ng sanlibutan ito, which is si Satan. Anong ginawa niya? No? Has blinded the minds of unbeliever. Bakit daw? Bakit? Di ba? Lagi ko pong sinasabi, sinasabi, sa buhay po natin, sa buhay mo, sa buhay ko, may unang-una, may lagi kang dahilan. May lagi kang dahilan. Hindi nawawala yung dahilan. Bakit ka nandito sa church? May dahilan ka. Bakit ka pumunta sa church? May dahilan ka. Tama? At pangalawa, sa bawat ginagawa mo, hindi lang may dahilan, may purpose. May purpose. Okay? Ganun din ang diablo, ganun din si Satan. May dahilan siya. Bakit niya binablind, binubulag ang isip ng tao? Take note, ang binubulag ng diablo ay yung mind, hindi yung eyes. Amen? Mas importante yung mind, kaysa sa blind eyes. Kaya kahit may mga taong mananampalataya, hindi naman po sa pag-ano, may mga kapatid o may mga kapatid tayong Kristiyano, anak din ng Diyos, pero physically, they are blind. Pero okay lang yon. Ang mahalaga, hindi blind yung mind. Nagigets niyo po? Hindi blind yung isip. Ang matindi kasi, kapag nakakakita ka literal, pero bulag yung isip. Kaya ang pinupuntirya ng kaaway, spiritual. The mind. Ano yung purpose? Ano yung dahilan? Okay? So that they cannot see the light of the gospel. Ano yung light of the gospel? Ano yung gospel? Ito yun. Light of the gospel. Ito yung gospel na kung saan, ano yung dinidisplay ng gospel? That displays the glory of Christ. Biruin nyo po. Kita nyo po. Yun yung dahilan ni Satan at yun yung kanyang purpose. Okay? Makikita po natin, sino si Christ? Who is the image of God. Kaya kawawa po yung mga taong blind. Yung mind. Ano yung isang indication ng isang tao, blind yung kanyang mind? Nandito yung sagot. Pagka yung gospel, word of God, ay hindi mo sinapuso, hindi mo binabasa, hindi ka pa naman blind siguro. Maaring ang manifestation, twisted mind. O maaring ang manifestation sa buhay mo, corrupted mind. At hanggang nabuhay ka, okay, hindi mo talaga, mabablind yung mind.
Kaya mga kapatid, napaka-importante. No? Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we destroy every proud of obstacle that keeps people from knowing God. Biruin niyo po ulit. Importante. Kaya si Satan, after siya doon sa tao na kung saan, kaya nga, uulitin ko, no? Kaya wag ka nang magtaka kung bakit ang kaaway ay laging nagmamanifest sa buhay mo na parang hinahadlangan ka. Kasi ayaw niya talaga na makilala mo ang Diyos. Ayaw niya talaga na lumapit ka sa Panginoon. Kaya gagawin niya ang kanyang buong puwersa, ang abot ng kanyang makakaya para hadlangan ka. Amen? Pero hindi siya magtatagumpay. Kapag nakaset ang mind mo, Pastor, anong paraan para hindi po siya magtagumpay? Mamaya makikita po natin. Ito lang ang tanging paraan para hindi magtagumpay ang kaaway na ilayo ka sa Diyos. Ano man yung kanyang plano, ang paghahadlang, hindi mangyayari. Makikita mo mamaya. At sana makita mo ito. No? Sabi po dito, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture the rebellious thoughts. Yung thoughts, yung thoughts po dyan ay umaano pa rin dun sa mind. Di ba? Mind, thoughts, di po ba? So mayroon tayong rebellious mind or rebellious thoughts. So anong ginagawa ng salita ng Diyos? Dinidestroy niya yon. Winawasak niya yon. Okay? Ano ang dahilan? Ano yung purpose naman? Bakit sinisira ng salita ng Diyos yung rebellious thoughts natin? Ano yung purpose? Para turuan tayo na sumunod kay Kristo. Kita niyo po yan? Si Satan, ibablind niya, pero ang Panginoon, mga na-blind na yon, ang gagawin niya, sisirain niya yung pagmamataas ng tao. Kasi wala silang makita sa Diyos eh. Wala silang kaalam-alam sa Diyos. Kaya hindi nila gagalangin ng Diyos. Kasi they are blinded. Kaya sabi mo nga sa katabi, unawain mo sila. Maawa ka sa bulag. Yes. Di nga, sa literal na bulag, naaawa tayo, di po ba? Mas kaawaan mo yung blinded mind. Si Lord nga naawa sa atin eh. Bakit, Pastor? Nag-pray siya. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Blinded mind. Amen? Extend mo yung patience. Extend mo yung awa sa kanila. Hallelujah. Ganon din naman tayo dati. Lahat naman tayo ganon eh. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Ito na lang ipag-pray natin. Lord, ayan, kapag mayroon kang ganong mga kasama sa bahay o sa buhay, ito na lang ipag-pray mo. Lord, in Jesus' name, i-destroy mo tong mga to, pagmamataas na ito. Kasi bakit sila nagmamataas? Kasi wala nga silang makita at kaalam-alam patungkol sa Diyos. Walang dumadaloy na anumang karakter ng Diyos, nature ng Diyos sa kanila. Kaya ang hirap ng bulag, espiritual. Ang hirap. Mas higit na mahirap ang bulag espiritual kaysa sa bulag literal. Amen? So simple lang naman ang gusto ng Diyos eh. Sabi mo sa iyong katabi, simple lang ang gusto ng Diyos. Sumunod ka. Dahil sa pagsunod, sige sabi mo, dahil sa pagsunod, may pagpapala. Amen? Sinong naniniwala, sumigaw ng amen? Gusto lang naman yan eh. Turuan tayo na sumunod kay Kristo. Dahil alam ng Diyos, kahit balibalik na rin mo ang Biblia, ang salita ng Panginoon, pinagpapala ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya. Amen? Okay. Sumunod ka na. Sabi mo ulit, sumunod ka na. Ayan. Okay. Kaya ang hirap talagang sumunod. Biruin mo, nakakita ka ng tao, blinded mind, susunod sa Panginoon. Hindi, mahirap. Mangangapa ka. Kagabi nga, bago ako matulog para bang may pinatay ko yung ilaw, pero mayroon akong nakalimutan na kuhanin sa mesa. Kinakapa-kapa akong gano'n. Ang hirap. Kinailangan ko pa talagang buksan yung ilaw ulit. So doon ko na-realize talaga, ng mas sabi ko eksakto mahirap ang maging
bulag espiritual. Lalo na, bulag physical ang hirap na, mas lalo na sa spiritual. So, how to set the mind? How to set the mind? Okay. Unang-una, humble yourself before the Lord. Wala pong ibang susi. Magpakumbaba ka. Aminin mo na ikaw ay twisted mind. Aminin mo na ikaw at ako'y corrupted mind. Aminin mo na ikaw at ako blinded mind. Amen? At sa iyong pag-amin, sa aking pag-amin, magpapakumbaba ka sa Diyos. Yan lang, humble yourself before the Lord. Ito po sabi ni David. Tignan niyo po, si David, ito po yung taong the man after God's own heart. Sa buong kasaysayan ng Israel, no, kung sino yung mga taong pinakamalalapit sa Diyos, pinakamalapit sa puso ng Diyos, si David to, si David, si Haring David. Pero sa kabila ng ganon, anong sabi niya? Examine me, O God, and know my mind. Test me and discover my thoughts. Lumalapit siya sa, Lord, examine me. Mayroon pa siyang binanggit dyan, search my heart, Lord. Test my thoughts, Lord. And see, sabi niya, at tignan mo, if there any wicked way in me. Nagpapasearch siya, nagpapakumbaba siya. Kasi ayaw niya na may masumpungan ang Panginoon na pagkakasala at pagkakamali sa Kanya. Ayaw niya na makita ng Diyos yung Kanyang iniisip, ang sasama, mga negative. No? Ayaw nang ganun. Kaya nagpapasiyasat siya. Pinapasiyasat niya yung puso niya, pinapasiyasat niya yung isip. Amen? Alam niyo po, ang pinakamaganda na ginagawa minsan ni Lord para matest yung motibo natin kung tama o hindi, bibigyan tayo ng testing. Ayan o, test me to discover my thoughts. Sa ibang translation, yung examine, search. Yung know my mind kasi dyan, yung heart. No? Heart. Minsan sa Bible, sa Old Testament, kapag sinabing mind, heart yon, heart. Pero sa New Testament, pag sinabing mind, mind talaga yon. Sa Bible, sa Old Testament, pagka may mga translation na pag sinabing mind, ang tinutukoy yung puso. Yung thoughts, yun po yung mind talaga. Okay. So, si Lord, ang sinesearch niya, ginagamit yung word na examine or search para sa heart. Pero para i-test yung tao, yung mind ng tao, test ang ginagamit. Testing. Makikita po natin yung pagkakaiba. Okay, humble. Pangalawa, set God's word to light your mind. I-set mo ang buhay mo sa salita ng Diyos na siya yung magliliwanag, magniningning, magbibigay liwanag sa isip mo. Okay? Okay, makinig mga lalaki, mga boys. At mga girls na lang din kasama. Kasi parehas tayong mga may pagnanasa eh. Hindi lang naman ang lalaki ang may pagnanasa. Tama po ba? Kayo bang mga babae walang pagnanasa? Meron din. O, parehas tayo. Babae at lalaki makinig. Saan nagsisimula yung pagnanasa? Sa mata. Very good. Nagsisimula ang pagnanasa sa mata. Nang makita ni Eva, napakaganda. Di ba, yung punong kahoy. Nagkaroon na siya unti-unti ng pagnanasa. Okay. So, kapag nagkaroon tayo ng pagnanasa, nag-ano yan sa mata eh. Ang mga boys, pag nakakita kayo ng sexy, hindi, walang di ba? Kasi may pagnanasa tayo eh. Okay? Ooh. Wow. Ganun ka. Hindi ka nagsasalita ng wow, pero nagigets yung attention mo. At hanggang ngayon, mayroon kang problema sa ganyan. Para ma-overcome mo yan, ang gagawin mo, lagi kang magbasa ng Bible. Kasi sa isip yan eh. Lagi kang magbasa ng Bible upang yung isip mo na may maruming pagnanasa. Pag nakakita ka ng babaeng sexy, may pagnanasa ka. Sa babae naman, pag nakakita ka ng machong lalaki, may pagnanasa ka. Para mabura yan, mapagtagumpayan mo, lagi kang magbasa ng Bible. Salamat po sa mga nag-amen. Bakit? Sabi po ng Panginoon kay Haring David, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Ano raw yung word? Ano raw po yung word?
lamp. Ano raw pa? Light. Ito po ay Word of God. Ang dumi ng isip ko. Ang dumi ng isip mo. Kung ano-ano ang naiisip mong karumihan pag nanasa. Sabi ni David, ito ang sagot. Para yung mga isip na madumi, maisip na marumi, isip na madilim, isip na punong-puno ng pagnanasa, mapalaya ka. Ang salita ng Diyos, liwanag. Pag binabasa mo ito, inaalis niya yung mga pagnanasang marurumi sa isip natin. Yung mga negative na kaisipan. Hello? Amen? Set God's Word being a light of your life. Okay? Ganun po, mina-mindset ni Lord yung isip natin. Una, mamamindset yung isip mo pagpakumbaba, pag-amin. Pangalawa, yung word ni Lord. Iset mo sa puso mo, sa isip mo, salita ng Diyos. Kasi siya ang magbibigay ng liwanag. And pangatlo, allow the Holy Spirit to install the mind of Christ. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Paano ka mapapalaya upang hindi ka makuha ng kaaway, mahadlangan ng kaaway? Kailangan ang isip mo ay mapalitan at mailagay ang isip ni Kristo. Kapag gaya ng isip ni Kristo nasa iyo, kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka niya mahahadlangan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka niya mapapabagsak kahit dumaan ka man sa lilim ng kamatayan, dumaan ka man sa mga problema at pagsubok na mabibigat at mahihirap. Tatayo at tatayo ka pa rin. Dahil yung kaisipan ni Kristo nasa iyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 16, For who has known the mind of the Lord? Sino nakakaalam? Sino ba nakakaalam nun? Alam niyo po kung sino? Sino po nakakaalam sa kaisipan ng Diyos? Holy Spirit, very good. Tanging ang Holy Spirit lang nakakaalam sa iniisip ng Diyos. Amen? Ang Holy Spirit nakakaalam. Kaya, ang gagawin niya, sabi diyan, the mind of the Lord that may instruct Him. Okay? Pero sa tao, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos. Pero ang Holy Spirit lang nakakaalam ng iniisip ng Diyos, yung laman ng isip ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi niya, but, sabihin natin to, sabay-sabay, 1, 2, 3. Amen? But we have the mind of Christ. Sino ang mag-i-install niyan? Ang Holy Spirit. Kasi siya lang ang nakakaalam ng iniisip ng Diyos. Ang Holy Spirit. Kaya kailangan mong lumaya ngayon. Sa twisted mind, corrupted, at blinded mind. Ganyan po si Lord mag-mindset, mag-set ng ating isip. Ang gusto niyang iluklok sa isip natin ay yung isip ni Kristo. The mind of Christ. Amen? Sabi mo kasi yung katabi, gusto mo ba yon? Oo. Kailangan talaga gustuhin mo. Kasi hanggat di yan na ikakarga, na i-install yung mind of Christ sa buhay natin. Kapatid, sabi ng unang binasa natin, Isaiah, kawawa tayo. Amen? Kawawa tayo. Okay? Ano pa? Ay, ang hirap mamuhay sa mundong ito na ikaw ay bulag spiritual. Nangangapa ka. Ano po sabi pa ng Bible? You are in trouble. Always. Talagang you are in trouble. Ano pa? You cannot find true happiness. Kapag ka ito. Kaya kung titignan mo, makikita niyo po, yung word na peace, di ba? Yung word na peace, saan sinabi? Magkaroon ka ng peace of heart. Walang masyadong mababasang gano'n. Ano sinasabi lagi? Peace of mind. Hello? Ang tunay na mayroong peace of mind ay yung mayroong isip o mind of Christ. Kapag wala yun, wala kang peace of mind. Hindi ka bibigyan ng peace of mind yung pera na marami. Ng kasikatan, hindi. Wala. Ang peace of mind lang na makakamtan mo at makakamtan ko ay magmumula lamang sa kaisipan ni Kristo. But we have the mind of Christ. Doon ka lang mamamindset. Kaya lagi ang isip mo hindi na naglalaban,
Kaya nga kapag hindi ka na mindset at yung kapag halimbawa wala pa yung kaisipan ni Kristo sa isip mo, ando dun ka sa twisted, corrupted, tsaka blinded, lumalaban ka lagi sa Holy Spirit. Lumalaban ka lagi. Hello? Nagiging kalaban tayo ng Diyos. Instead na kaibigan ng Diyos, nagiging kalaban tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ready ka na ba? Okay. Amen. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. At hayaan po natin na kahit saglit, magpa-install tayo kay God, Holy Spirit. Okay, ulitin ko po ulit. Only God, Holy Spirit can install the mind of Christ in our life. Only the Holy Spirit. Kaya pwede po ba ngayon sa pagkakataong ito, kausapin mo ang Holy Spirit? Okay, pwede po natin ipikit ang ating mga mata sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Kausapin mo. Kung sa tingin mo, Lord, mayroon pa akong issue. Twisted mind. Lord, mayroon pa akong issue. Corrupted mind. Lord, mayroon pa akong issue. Parang hindi pa malinaw yung aking pagkaunawa, pagkaalam sa'yo. Parang yung aking spiritual na mata ay blurred. Sa oras na ito, mga kapatid, ngayong napakinggan mo that only God, Holy Spirit can install the mind of Christ. Nais kong ipakiusap sa iyo, kausapin mo siya. Sabihin mo ang iyong kalagayan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin alam yan. Ikaw lang nakakaalam. At ang Diyos na nakakasiyasat ng puso at isip natin. Sa oras na ito, nararamdaman ko, gusto niyang linisin ang dapat linisin. Ayusin ang dapat ayusin. Dahil nakakita ako na mayroong nakahandang ibibigay sa iyo ang Diyos. Kailangan lang munang masettle yung dapat isettle. I-install ang dapat i-install upang sa pagtanggap mo ng bagay na dakila na inihanda sa iyo ng Diyos, ay magagamit mo ito para maparangalan siya. At hindi lang yon, magagamit mo ito ng may kagalakan. Makakaranas ka ng tunay na kagalakan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, let's worship the Lord saglit, mga kapatid. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Sa pangalan ni Jesus, yung corrupted mind na napuno ng mga games sa internet, by the blood of Jesus, be melt, be erased. In the mighty name of Jesus, lahat ng mga masasama na nasa isip, sa pangalan ni Jesus, I declare the fire of the Holy Spirit, lusawin, sunugin. Come on, ang paglaya ay nasa iyong desisyon. Ulitin ko po ulit, sinasabi ng Panginoon, ang paglaya, anak, ang paglaya mo ay nasa iyong desisyon. Sa oras na ito, makakalaya ka kung ikaw ay magdidesisyon na isuko sa Panginoon. Kung iyong kikilalanin, kung ikaw ay magpapakumbaba. Hallelujah, Lord. Lahat ng mga nailagay sa isip ng mga pornography movies, in the mighty name of Jesus, we destroy. Kapag hindi po natin sinuko, tayo ang mawawasak. Kapag di tayo nagpakumbaba, tayo ang masisira. Kapag hindi natin tinanggap, magiging bulag tayo at mapapahamak. And dito ang God, Holy Spirit, He is willing to install the mind of Christ in your heart, in your mind, in your life.
This is the day of your deliverance. Huwag kang matakot, kapatid. Mas matakot ka sa kapahamakan na nagbabanta sa'yo. Kaya habang sa pagkakataong ito, kinakausap ka ng God Holy Spirit at sa iyong kinauupuan, pwede mo ngayon matanggap. Oh Lord Jesus, for the last time, taas mo natin ang ating mga kamay. Kung gusto mong i-reach out ka ng God Holy Spirit, itaas mo ang kamay mo. Kung gusto mong i-reach out ka ng God Holy Spirit, gusto mong i-reach out mo siya. Hallelujah! At sa pagtaas mo ng kamay, I pray, I declare, may dadaloy na apoy mula sa Holy Spirit sa iyong kamay, papunta sa iyong puso, papunta sa iyong isip. In the mighty name of Jesus, receive it! Receive it! Receive the installation of the mind of Christ over your life. Upang magkaroon ka ng kaligtasan, magkaroon ka ng kagalakan, magkaroon ka ng katagumpayan, upang maranasan mo sa iyong buhay ang pangangalaga ng Diyos, ang tagliligtas ng Diyos, at ang pagtatanggol ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Thank you, Lord. For the last time pa, hallelujah, I feel it, I feel it. Reach your hands. You hold my life. Yes, Lord. Did you feel the presence of God? Nothing. Oh, to those who feel, to those who open their hearts, you will receive. Ulitin ko mga kapatid, hindi ka tatanggap sa Diyos kapag sarado ang puso. Kapag bukas ka, dahil wala ka naman pwedeng itago sa Panginoon, bakit hindi mo buksan ang puso mo? Ako, wala akong pwedeng itago sa Diyos. Alam niya lahat. Bakit? Bakit ka magtatago? Alam naman ni Lord lahat yan. Maging totoo ka sa Panginoon at ang Diyos magiging totoo siya sa iyo. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. Tanggapin mo siya at ikaw itatanggapin niya. Come on, more on worship. I feel there is more coming. There is more. Sige mga kapatid, ikaw lang at ang Diyos. Itanim mo sa isip mo, ikaw lang at ang Diyos ngayon. Huwag mong titignan yung iba, huwag mong iisipin ang kalagayan ng iba. Ikaw lang at ang Diyos. Ayaw ng Panginoon na mapalagpas yung pagkakataong ito na hindi mo maranasan, na instulan ka niya ng kaisipan ni Kristo. Only the Holy Spirit can install the mind of Christ. Para paglabas mo sa lugar na ito ng worship center, sasabihin mo yung sinabi ng salita ng Diyos, Lord, thank you. I have now the mind of Christ. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Lahat po ng nagnanais at sinasabi ng puso mo, Lord, I want God Holy Spirit to install me the mind of Christ. Nakita mo kung gaano ito kahalaga, kapatid. Pag wala yung mind of Christ sa puso, sa buhay mo, you have a twisted mind. Kapag wala yung mind of Christ sa puso at buhay mo, isip mo, corrupted ang mind mo. Kapag wala ang mind of Christ sa isip at puso at buhay mo, blinded ang mind mo. Kaya sa oras na ito, seryosong usapan mga kapatid. Ang iyong motivation, mahal ka ng Diyos kahit ikaw at ako ay makasalanan. Nung makasalanan tayo, minahal na niya tayo. At patuloy na minamahal at hanggang ngayon, kaya ka ikaw at ako'y nabubuhay dahil mahal ka ng Diyos. Kaya huwag mong ikahiya. Huwag kang matakot. Huwag kang magalinlangan. Gusto kong sabihin sa iyo, ito yung panahon at araw ng iyong paglaya. Buksan mo lang ang puso mo. At sa iyong paglaya,
Diyan ka makakaranas ng totoong kagaanan, ng totoong pagmamahal, ng totoong kapayapaan, ng totoong kagalakan. Sa iyong paglaya, diyan mo makikita at may enjoy ang buhay na kahit anong sabihin sa iyo ng iba, wala kang pakialam. Dahil sa isip na mayroon ka ngayon na in-install ng God Holy Spirit, ay nakatuon na lamang kay Kristo, nakatuon na lamang sa Diyos, hindi na ang iyong sarili, hindi na yung iba, o hindi na yung mga bagay sa mundong ito. The mind of Christ that the Holy Spirit installed over your life, it will lead you to focus on Christ, enjoying His presence, enjoying His love, enjoying His power. Kaya sa oras na ito, damhin mo, tignan mo ang Panginoon. Tanggapin mo ang Kanyang plano at kagustuhan. Taas mo ang iyong kamay. Magdideklara po ako at tatawagin natin ng may pananampalataya ang banal na Espiritu Santo. Upang nang sa ganon, pasukan niya ng kaisipan ni Kristo ang buhay mo. Hallelujah! Buksan mo ang iyong labi, simulan mong manalangin. Huwag kang mahihiya. Yung lakas ng boses mo, hanggat kaya mo, sabihin mo sa Panginoon. Come on. I feel and I sense the Holy Spirit. Nakakita ako ng apoy sa ating taas, sa ikataasan natin. I feel the fire of God. I see the fire of God. Hallelujah. I see it right now. Hallelujah. Nakikita ko ngayon in a vision na mayroong apoy sa ating itaas. Hallelujah. At ito po ay umiikot at umiikot ng umiikot. Hallelujah. At magdideklara tayo. That's the reason why sinabi ko, iingiin natin sa God Holy Spirit ng may pananampalataya na ikaw, hallelujah, ay pasukan, instalan ng kaisipan ni Kristo upang nang sa ganon, hallelujah, ang iyong buhay ay mapanatag, ang iyong buhay ay mapayapa, ang iyong buhay ay mas lalong magkaroon ng matinding senses na maranasan ng Panginoon. Come on, open your heart. Open your heart. Okay, kausapin mo si Lord, sabihin mo sa Kanya, hallelujah, huwag kang mahihiya, kapatid. Hallelujah, huwag kang matatakot. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus, come on. Hallelujah. The fire of God, I see it hovering over. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Glory, honor, and praise. Lord, you want your people, hallelujah, to captive the hearts, to captive the minds. Hallelujah, that may be continually obey our Lord Jesus Christ. And Lord, ito po yung pinakadakilang pagpapala na aming matatanggap ngayon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Are you ready? Are you ready? Open your heart. Idideklara natin ang apoy ng Espiritu Santo na papasok sa iyong buhay. Hallelujah. Are you ready? Father, in the mighty name of Jesus, we ask you, Lord, God, Holy Spirit, to install the mind of our Lord Jesus Christ to each and everyone who have a heart to be open, the mind that is open. And I declare, are you ready? In the mighty name of Jesus, receive it. Fire of the Holy Ghost be upon your mind, your soul, your spirit. Receive it by faith. Cry out by faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Nawala na ang lumang kaisipan. Bagong kaisipan kay Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You receive it by faith in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon.
Dahil ang iyong makapangyarihang salita at pangako ay makakamtan at matatanggap ng tao ng may pananampalataya, sa taong may pananampalataya. Kaya ang aking mga kapatid, sila'y nagsisampalataya, kami nagsisampalataya na ang ikaw lang, Panginoon, God, Holy Spirit, ang nag-install po nito. And Lord, magsisimula kami na mamuhay ulit ng mapayapa, panatag, at patuloy, Panginoon, na nararamdaman ang iyong habag, nararanasan ang iyong pagpapala, namumuhay na matagumpay, namumuhay na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno, Panginoon, ng pag-asa. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I declare it over all our life. Hallelujah. Even sa online, mga nanonood, sa pangalan ni Jesus, receive the fire of the Holy Spirit that install the mind of Christ over your life, over your family. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Na-bless po ba tayo ngayong araw? Pwede po ba natin isigaw, Hallelujah! Hallelujah! Ayan, patuloy po na naranasan natin ang paglaya ng Panginoon sa ating kaisipan. Amen. So ano nga po yung tatlong bagay na kailangan nating iwasan yung mindset? Una po ay T, twisted mind. C, corrupted mind. And B, blinded mind. So, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ang gawin natin, iset natin yung mind natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sa katabi po, sabihin po natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. At pangatlo, let the Holy Spirit install the mind of Christ. Amen! Nasa atin na ngayon yan. Amen! Amen. Pwede po natin i-receive. Amen! Receive, So, Lord. ayan po. Pwede po ba ngayon? Batiin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Yakapin po natin sila. Iparamdam natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila.